Ang Batang Sinapian. Sa isang liblib na baryo, may isang batang babae na ang pangalan ay Lira. Tahimik siyang bata, mahiyain, pero palaging nasa gubat sa tuwing takip silim. Pinagbawalan na siya ng kanyang ina, pero gabi-gabi pa rin siyang nawawala. Isang gabi, sinundan siya ng kanyang ina. Nakita niyang si Lira ay nakaupo sa ilalim ng matandang balete, nakatingala sa dilim. May bumulong na parang mabigat na tinig mula sa itaas. Ang kanyang ina ay natakot at agad siyang hinila pauwi. Pero simula noon, nag-iba si Lira. Hindi na siya nagkukwento. Hindi na siya natutulog. Palagi siyang nakatitig sa madidilim na sulok na parang may kausap. Minsan, nahuhuli siyang nakangiti sa kawalan habang umuugong ang malamig na hangin sa paligid. Hanggang sa isang gabi, ginising ng iyak ang buong bahay. Si Lira nagwawala. Ang kanyang boses, hindi na boses bata. Malalim parang mula sa ilalim ng lupa. Akin na siya Bulong nito habang ang mga mata ni Lira ay nagiging pula. Tumakbo ang kanyang ina pero sa bawat sulok ng bahay ay dumidilim. Ang mga ilaw ay isa-isang namamatay at sa dilim may humahalimaw. Mabigat ang hininga. Mabaho ang amoy ng nasusunog na kahoy at usok. Sa huling sandali, nakita ng kanyang ina si Lira na nakatayo sa madilim na sulok ng bahay, nakangiti, habang sa likod niya ay aninong hugis ng isang higante, isang kapre, pulang mata, nagbabagang tabako sa bibig. Simula noon, wala nang nakakita kay Lira. Pero sa tuwing sasapit ang gabi, may mga batang nagsasabing may nakikita silang batang babae sa ilalim ng balete, nakatayo sa dilim, nakangiti, at sa likod niya, isang aninong nagbabantay, handang manila. At sa bawat ihip ng hangin may bulong. Ako ang dilim. Ako ang kapre. Siya ay akin na.